Kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. For today's video mga padreng, may i-share lamang po ako na konting kaalaman. So ito si padreng, dinala niya yung kanyang motor dito upang bumili ng battery. So at kinasa naman natin. Ang sabi ko sa kanya, hindi naman basta-basta kinakasayan. Halimbawa, bumili ka sa akin, kinasa ko. So mali po yun mga padreng. Meron po kasing pagkakataon na ang customer, madalas siyang napuputukan ng battery o lumulobo yung battery or napupundihan ng headlight bulb. So may mga case po na ganon. Kapag bumibili po yung customer ng isang battery, dapat tayo pong mga nagkakasa. So hindi lang po dapat kinakasa. Dapat din intindihin din po natin na kung sakali mang may sira po yung kanyang charging system, sayang naman po yung pera. So sa pagkakabit po ng battery, although bago po yan, dapat tinetester po natin yan. So para malaman natin kung nagkakarga ba o hindi, kasi sayang naman kung masisira lang. So gagamitan natin ng tester yan, alamin natin kung okay siya. Ang siya sa dito 20 volts. So pakipaandar mo yung motor. So hindi pa naman umaandar. Ang sukat na ng kanyang battery 13 volts kasi pinaandar namin kanina yan. So dapat yan maximum niyan 14 or 15. Hindi siya pwedeng mag 16, 17, 18, 19. So sige, pakipaandar mo. So yung black negative, yung red positive. So yan, nagpi-15 na po siya. Birit natin. Birit mo nga yan. Test natin. Okay na. So good naman po yung kanyang charging. Pumapalo lang siya ng 15, hindi na siya nag 16. So kanina pumapalo siya ng 19. Possible na may naglulus lang dito sa kanyang wiring. So yan, sa pagkakataong yan mga padreng, good naman yung kanyang charging. So kanina tinesting namin, nagna 19 siya. So ngayon at okay na uli siya, pero i-check natin yung kanyang wiring kung may naglulus ba dyan o may nawawala. Kasi kaninang kinasa namin, nagna 19, 18, 17. So ngayon nag-stable siya ng 15. So i-check din natin yung kanyang wiring kung hindi masikip o kung may nawawala. So check na muna natin yan bago natin tuluyan ikasa yung kanyang battery. So ito, i-check natin yung kanyang regulator socket, galing stator to. So check natin kung maluwag. Ayan. Tulak natin. Ayan o. Medyo lumuwag siya ng bahagya. I-check natin kung okay yung kanyang wiring. Ayan, medyo maluwag siya. Ayan. Sige, ayusin natin yan. Pero bago natin ayusin, check na muna natin yung kanyang wire kung good yung ating stator. So yan, itong socket na to mga padreng, galing ito sa stator. Saksakan lang natin yung kulay pink na wire para dyan natin i-clip. Ewak mo. So yan, sinuksukan ko yung kulay pink na wire. So gamit tayo ng test light dyan. I-clip natin dito yung clip. Tapos sundutin natin dito sa body ground. So kahit magkabaligtad naman, pwede naman tong clip dito. Ayan. Tapos yung dulo, ito yung dulo. Yung dulo dito. So pakikik mo, pakipatay mo na yung susian. Pakikik mo. Dapat hindi ilaw. Okay. So good yung ating pink na wire. So kaya natin tinetest kasi kanina nung bumili siya, nagna 19 yung palo ng voltahe niya. Kaya dino-double check natin. So i-try natin yung yellow wire, pasukan din natin ng wire yan.
So yan, pinasukan ko ng wire yung kanyang yellow wire, tapos yung nakaklip pa rin yung ating test light clip, tapos yung dulo. Sige, pakita jack mo. Dapat hindi ilaw. Okay, good. Good yung ating wiring. So para mapatunayan natin na good dyan, ang gagawin natin, ayan, nakakabit pa rin yung wire sa kulay yellow. Tapos yung isang terminal, ito, lipat natin. Pakiawak mo tong wire. Ayan, lagay natin dito. Ayan. Okay. Tapos sundutin natin yung kulay pink na wire. Dapat po iilaw yan. Yung pink na wire, sige. Iilaw. Okay, okay na. So ang nakita kong issue nya, okay naman yung kanyang wiring. So medyo lumuwag lang dito, naglulus. So higpitan natin to. Tapos i-check uli natin yung kanyang battery kung pumapalo pa ba ng 19. Pero kaninang tinester natin, 15 volts lang siya. So good naman siya. So higpitan na muna natin to. Talian natin ng cable tie. So ayan, linagyan ko muna ng cable tie. Pinirmis natin kanina, medyo maluwag. So i-try uli nating paandarin. I-check natin kung ilang voltahe yan. Kabitan na muna natin ng voltmeter. So yan, kinabit ko na uli yung ating pinaka voltmeter. Harap lang natin yung ating ayusin lang natin. Sandali. So ayan, nakabit na natin. Sige, pakipandar muli. Ayan, hawakan mo tapos paki-revolution mo. Okay. Uy. Birit mo, birit. Birit. Okay na, okay na, okay na. So mga padre, napansin nyo po, hindi na siya umabot ng 15 volts. So kanina nag-15 siya, di ba? Pero okay pa naman yung 15 volts. Pero ngayon 14.6, 14.7. So ang ginawa lang po natin, hinigpitan natin to yung kanyang regulator socket. So pinirmis natin. Ngayon nagpo 14 volts na lang siya. So ulitin uli natin. So ayan, pakibirit muli. Okay. Okay na, okay na. So mga padreng, napansin nyo po, kanina nagpi-15 volts sa unang video. Ngayon hanggang 14.7 na lang yung pinaka-maximum niya kahit biritin natin. So lumuwag po rito, kinable tie lang natin. Kalimitan po kasi pag bumibili yung mga customer ng battery, kinakasa lang. So hindi, minsan may problema, sayang naman yung pera ni customer. So dito sa shop natin, bago natin ikasa, tetestingin muna natin para mga padreng, yung 14 volts po na yan, yung huling reading po natin, di na po siya pumalo ng 15 volts eh. Mas mainam po yan mga padreng, na yan talaga yung pinaka perfect po na voltahe po nyan. Kaya naman mga padreng, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko kagaya nito. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.